Magpo 40 days na pero wala pa ring kalinawan kung ano ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ng dalawang atleta. Thorough investigation nga ba ang ginagawa ng investigating bodies para malaman nila ang misteryo o ano ba talaga ang kwento sa likod ng ganitong kalalang trahedya. Kasi baka may kulang pa, kasi baka may hindi pa sila nagagawa. Tanong ko lang mga sir, I'm a pro-government, not a pro-Marcos nor pro-Duterte. So I support the government. Pero ang investigasyon dito, marami pa ring tao at mga Pilipino gaya ko ang nakukulangan sa resulta. Ang nakukulangan sa proseso ng pag-iimbestiga. Baka magsabi kayo, kayo na mag-iimbestiga. Hindi po sa ganun. Hindi ko naman po entirely kini-question ang proseso ng inyong investigasyon. Sa makatuwid, gusto ko nga pong itanong, meron na po ba kayong professional divers or expert na pwedeng sumisid sa ilalim ng dagat kung saan nangyari ang trahedya? Kung saan nalunod yung dalawang atleta? Bakit? Di ba ang sabi nyo gagawin nyo lahat para makatulong sa pamilya? Eto CIDG reaffirms full support to Baterbonia family in pursuit of justice for Rene Clerc and Divine. So kapag sinabi nyong gagawin nyo ang lahat, possible, kahit classified drowning incident or accident ito, pwede pa rin naman kayong makakuha ng something sa ilalim ng dagat. Pwede kayong makakuha ng mga specimen. Baka pwedeng merong objects na baka merong fingerprints for tracing. Kasi pwede nyo naman sigurong ma-identify kung kaninong gamit. For example lang, merong mga objects sa ilalim. Tanong nyo, ipa-identify nyo, kanino ba tong object? What if may mga fingerprint doon ng ibang kasama sa training na hindi naman kasama sa nagbuhat o sa mga taong nag-retrieve ng bodies nila? What if try nyong maisip na o bakit ang object na ito or objects na ito na pagmamayari, for example, ni Rene or Divine Adili ay nasa ilalim ng dagat at ang fingerprint ay bilong sa iba na hindi naman sumama o tumulong sa pag-retrieve ng katawan nila? Mapapaisip ka at pwede mong questionin yung mga kasama nila o bakit may fingerprints ka dito. Diba hindi ka naman sumama sa pag-retrieve ng katawan nito? Paano ito napunta dito? Pwedeng i-reason out nila, ay sabay-sabay naman po kami nag-training, baka po nahulog ko lang at naanod ng dagat. Doon napapasok ang CCTV na napaka-importante. O diba sa pag-training mo wala ka namang suot na ganito? Saan mo to huling suot? Mapapaisip talaga ang Pilipino. Sobrang lala ng itsura ni Rene. Yung mga pasa niya talagang hindi mo naman madedepensahan. Sabi nga ng iba, kung nag-rescue talaga siya kay Divine Adili, dapat ang mga pasa possible sa harapan, meron sa tagiliran at sa likuran. To be fair, may scene reconstruction na pong ginawa ang gobyerno para makatulong sa investigasyon. May sonar at 3D scanner silang ginamit. Yung sound navigating and ranging pong equipment para nga po ma-measure ang distance ng object underwater. May forensic autopsy na, Senate hearing at CIDG probe. Pero parang kulang pa. Wala pa pong driver retrieval ng specimen with fingerprints. Siyempre irarason nila, ay classified kasi ito as accidental drowning. Nasabi ko na, di ba sabi nyo gagawin nyo lahat? You can do it. Alay nyo may makita kayo for contextualization at baka possible mag-lead pa sa atin sa katotohanan kung meron pa man. Feeling ko kasi kaya siguro hindi pa or hindi na sila nagre-resort sa pagtukoy ng mga specimen underwater na possible may fingerprints for tracing dahil nga ang focus nila ay negligence or hazing liability at marahil i-reason out nila na hindi po ito forensic crime scene recovery. Pero hindi naman po nagsasabi kahit hindi po ito forensic crime scene recovery, it can help. Gusto ko pa pong palakasin ang idea ko at ang teorya ko. Dapat gumawa sila ng ganito kung wala pa silang ginagawa dahil nga hindi pa naman sila naglalabas ng mga nagawa nila totally. For me kasi, pwede po itong for forensic completeness. Yung mga diver, yung mga expert na divers, pwede kasi silang makatulong para makakita ng mga physical evidence. Pinapalawak ko lang po may mga mauulit ako dito pero gusto ko lang palawakin ang idea ko. Halimbawa, belongings, debris, o kahit marks sa seabed, as I said, for contextualization. Chain of custody, kung may ma-recover man na kahit anong object. Diba pag mga ganong trainings naman, pinapatanggal talaga yung mga accessories or anything. As I said, kung may ma-recover na kahit anong object, pwede po itong ma-document para matrace kung wala talagang foul play. Bakit ko
ko sinasabi na pwede nila itong gawin for forensic completeness para walang maging gap sa chain of custody. And in the future, pwede rin itong mag-serve as safety protocol review. Kung may mga findings kayo dito, pwede rin po kayo mag-revise ng safety standards, transparency, and public trust. Alam nyo ba guys, sa government, if makikita nyo, ang pag-deploy ng professional divers or mga expert, mga divers, ay isang legitimate at visible act na nagpapakita ng maximum effort. At para mapatunayan nyo yung mga sinasabi nyo na yes, ginagawa po namin ang lahat. Hindi nyo naman sinabing ginagawa po namin ang lahat, na limited po sa kasong ito. Diba, part ng pagiging investigador ang pagiging resourceful, pagiging matalino, pagiging maideya, pagiging mautak, at pagiging masipag sa pag-iimbestiga. Siyempre, kapag nagawa nyo to at nasabi nyo na ginawa nyo na to, kung meron naman talaga, mas maa-address nyo skepticism ng publiko na ginagawa ba talaga nila ang lahat? Wait, bago ako magpatuloy, tanong ko lang, meron ba kayong miyembro sa investigation or investigating body members na taga-Ateneo? Lalo na kung lawyer ito, pwede naman sila mag-inhibit para sabihin ng tao ay mga taga-Ateneo kasi unless otherwise, adherent sila sa kanilang sinumpaan bilang abogado. Gusto ko lang din i-compare ito sa ibang bansa. Sa ibang bansa po, standard po ang underwater retrieval and mapping process, lalo na sa mga drowning cases at lalo na kung may liability questions. Alam naman ito ng mga investigador, sila mismo pwedeng magbigay ng benchmark. Dapat sundan for local investigations. Again po, hindi ko sinasabi na may foul play. Gusto ko lang pong suporta ang sinasabi ng gobyerno na ginagawa nila ang lahat para matulungan ang pamilya ng mga namayapa. Kung nagawa nyo na, good. Waiting na lang po kami sa report. Pero kung hindi pa, you can do it. Para kayo mismo makapagsabi na wala na kayong na-miss na mga bagay-bagay na pwedeng maging ebidensya at para sa transparency.